Iunat mo ang iyong kamay. Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Pedro Claver, isang pari. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sa iba namang araw ng pahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki na hindi maigalaw ang kanang kamay. Pinagmamasdan siya ng mga guro ng batas at mga Pariseo, at baka pagalingin ito ni Jesus sa araw ng pahinga at nang maisakdal nila siya. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa lalaking hindi maigalaw ang kamay, "Tumindig ka't tumayo sa gitna." Tumindig nga ito at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Matanong ko nga kayo, ano ang ipinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan niya silang lahat sa paligid at sinabi sa tao, "Iunat mo ang iyong kamay." Ginawa niya ito at gumaling ang kanyang kamay. Galit na galit naman sila at magkakasamang nag-usap-usap kung ano ang magagawa nila kay Jesus. Alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Tiyak na ang nakararami sa atin ay sasagutin ng Panginoong Jesus ng ang gumawa po ng mabuti at magligtas ng buhay, na siya namang tama. Pero napag-isipan na rin ba natin na kung minsan ang kautusan ng isang samahan ang ating sinusunod, hindi dahil upang makagawa ng mabuti, kundi para sa pansariling kapakanan o selfishness, paghihiganti, o para mapahiya ang isang tao na di natin gusto. Halimbawa, sasabihin natin na sang-ayon sa ating bylaws ay matatanggal na ang isang kasapi kapag 3 beses nang nag-absent sa meeting o pagtitipon. Hindi dahil gusto nating mapaayos ang ating organization, kundi upang matanggal na ang isang kasapi na inaayawan o kinaiinggitan natin. Gumagawa ang ating Panginoon ng mabuti dahil sa pagmamahal at habag, lalo na sa mahihirap at inaapi. Para sa Kanya, ang batas ay para sa kabutihan ng tao at hindi para magpahirap o manggipit. Kung ginagamit natin ang batas para pahirapan ng iba at maisagawa natin ang makasarili nating plano, nalalayo tayo sa paghahari ng Diyos. Balikan natin muli ang tunay na batas ng Diyos, ang gumawa ng mabuti at magligtas ng kapwa. Kahit papuno ng pagsubok, problema o kahirapan ng buhay, kung mahabagin tayo at matulungin, nagagalak ang Diyos sa atin. Ang habag at tulong ay babalik din sa atin. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuyak saan man ako magpunta. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal. Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo. Magliwanag ka sa akin
upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin, upang sa iyong liwanag, ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.